Guys, good evening. Yon, since natapos na natin yung EMG Combat Master High Kappa na ginagawa natin. So, next naman natin itong dinala kagabi ng Airsoft Rifle. So, isa itong JG brand Airsoft Rifle. Gusto lang naman yung owner dito is mapagana, then ma-upgrade din. Kasi nung binila niya ng battery, sabi kasi nung nagbigay sa kanya is battery lang daw yung pinaka-problema. Pero nung tinespare natin gamit yung bagong battery, is ayaw niya talaga mag-fire. So ngayon guys, makikita nyo yung wiring niya. Ayusin natin yan. Ilalagay natin sa tamang position kasi ang wire talaga nito is dapat nasa front. Kaso nilipat ni owner, nilagay sa likod. So susubukan natin siyang itago dito sa loob ng buffer tube para naman hindi nakalabas. So yun guys, start na tayo. Then bibigyan din natin ng konting upgrade para mas mapataas yung FPS niya. So yun lang, disassemble na muna natin para makita natin kung ano yung pinaka naging problema. So bago yun, palit muna tayo ng damit kasi medyo marumi to. Yun, so napakabilis lang. Disassemble na natin. Yan. Sir, good evening. Yun, na-disassemble ko na yung unit mo. So, chinek ko yung wirings. Wala na nakita problema. Ang problema is nasa motor. So, ito naka-plug. Connected yan pati battery. Pakita ko sa inyo. Kakalapitin ko. Yun, wala siyang response. Pero, papalitan ko siya ng bagong motor. Ay, hindi ko ito. Yan sir, tingnan mo ha. Motor ang problema. So yun sir, magpapalit tayo ng motor din, mag-upgrade tayo ng iba sa internal parts niya para mas tumaas yung FPS. Yun guys, wala naman tayo masyado mabaguhin sa loob nito kasi makikita nyo, naka-TU piston body na siya, matigas na yan. Stock gears, okay pa rin naman yan. So, magpapalit lang tayo spring, cylinder, nozzle. Ayan, check natin. Yun lang yung mga papalitan muna natin sa ngayon. Ayan guys, magpapalit lang tayo ng o-ring kasi yung o-ring niya is medyo matigas na. Hindi na maganda, sumisingaw na. So, nagpalit tayo ng bago. Ayan. Ano yung buto. Wala talaga siya silang. Then, nagpalit din tayo cylinder. Ayan. So, expect natin mas mataas ang FPS nito. Ito naglalagay ng Teflon syempre para wala singaw. Yan guys, magre-reduce na rin tayo sa gearbox shell niya. Dagdag tibay na rin. Actually, hindi siya dagdag tibay eh. Para lang mabawasan yung impact dito sa part na to. Pero hindi ibig sabihin, so pwede na natin siyang gamitan na sobrang tigas ng spring. So yun guys, good evening ulit. So, natapos na natin gawin yung JG Airsoft Rifle na ginagawa natin. So yun, nagpalit na tayo ng spring, nagpalit na rin tayo ng cylinder, nagpalit tayo ng o-ring sa piston, nag-regimes tayo ng gears, nagpalit na tayo ng motor kasi sira na yung motor niya. Then sa nozzle, meron tayong ginawang modification para wala siyang singaw.
Kumbaga para na siyang naka-double O-ring na nozzle. At ngayon, okay na siya. Tinap lang muna natin sa battery para ma-test fire natin. So yun, ito na. Test fire na natin siya. Pakita ko sa inyo. Yun. So, semi. Yun. The next day. Guys, good morning. So, meron nga pala tayong binago sa setup or sa settings ng JG Airsoft Rifle na to yung ginagawa natin from Imus Cavite. So, nung nag-FPS check tayo is low FPS talaga siya, nasa 170. Minsan nagto 200. So, kaduda-duda rin yung putok niya. May nararamdaman ako kakaiba. At yun, nung dinisassemble ko siya, na doon ko napansin na yung piston body niya, to, makikita nyo sa unang video, yung color green, yung ngipin niya is pudpud na yung tatlong nasa unahan. So kung titignan natin siya sa gantong side, hindi natin siya halos mapapansin. Ngayon, nung narinig ko yung putok niya nakakaiba, nagduda na ako kasi naka-experience ako ng ganun sa rifle ko. At yun, hindi ako nagkamali. Nung chinek ko siya, kung makikita nyo sa bandang side, yan. Pudpud na tong tatlo na to. Isa, dalawa, tatlo. So yun yung dahilan kung bakit low FPS siya. Kasi ang hila ng gear sa kanya is hanggang dito lang. So pag hatak sa piston, sabihin natin ito yung cylinder, yan. So, position natin to. Ang hila ng piston niya, imbis na sumagad, is bumibitaw agad. Siguro kalahati pala, bumibitaw ng gano'n. So, ang buwelo ng hangin niya is dito nagbubula sa part na to. So, napakaliit. At yun yung nagiging dahilan kung bakit low FPS siya. Kaya ngayon, nagpalit tayo ng SHS, piston body. Excuse me. So, yun yung ginamit natin sa kanya. At nakuha natin yung FPS na gusto natin. So, yun, ito yung FPS check nyo rin. Okay. Yan, 447 FPS. Isa pa. 445 FPS. 444 FPS. 449 FPS. 437, so ibang bala siguro yun. Yan, 444 FPS. Saka 444 FPS. So, sir, napaka-consistent ang FPS niya. 442. At yan guys, makikita nyo, napaka-consistent ang FPS niya. So, dilinisan na rin natin yung inner barrel niya. Kahit stock naman siya, okay lang naman. Half of rubber. Okay pa naman, nilinisan lang din natin yung mga naiwang grasa at alikabok sa loob. Then, yun, umabot na siya ng 444 to 450 FPS. So, napaka-consistent kung makikita nyo sa FPS check natin. Konti lang yung difference kung may mabago man sa FPS niya. So, yun, next na natin gagawin dito is i-repaint naman natin. So, ang request ni owner na repaint dito is parang ganito, green na camouflage. Then, tignan natin kung ano yung kalalabasan. Siyempre, after natin ma-repaint, ayusin naman natin itong wiring, kung makikita nyo. Yan. Ilalagay natin siya sa loob ng buffer tube. Hindi katulad dati na nung dinala siya rito, na ang wire is nasa labas ng buffer tube. So, ito kasi mga ganitong unit is nasa unahan talaga ang wiring. So, papakita ko sa inyo. Yan. Dito talaga dapat siya. Siguro, ang ginawa ng dating owner, inilipat sa likod kasi mas madali nga naman ma-access pag nasa likod. Hindi katulad dito sa harap, bubuksan mo pa. Anyway, yun, abang lang tayo sa update. Sir, sa owner nito, maraming salamat po. At least ngayon, okay na, nagawa na natin yung dapat natin gawin sa internal parts niya. At nakuha na rin natin yung FPS na gusto mo. Which is yung 400, up to 450 FPS. So yun lang guys, sa mga gusto pang magpa-repair, magpa-upgrade, magpa-repaint, message na kayo sa page na Cavite Airsoft Zone 2. Yan, send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto yung gagawa. At syempre, pag-usapan natin. So yun lang po, maraming salamat. So bukas na natin i-repaint to guys, so abang lang tayo sa update. Tignan natin kung ano yung magiging before and after. Yan. So sa ngayon, ito siya. Yan. So tignan natin pagkatapos man.